Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Arangkada na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw, sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, talino sa serbisyo. Kapitolyo, pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong muka ng ating ugnayan. Kaya naman mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Wednesday para sa isa na namang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Alright, good morning, good morning, good morning, good morning, lalawigan Yes. ng Batangas. Grabe. At Good syempre, morning. partner, ay gaya ng dati, ay napapakinggan pa rin nila ang kanilang mga lingkod, of course. This is yours truly po, Arnold Tabares Jr. At ako naman po, si Cheryl May Halili. Ayan, at kamusta po kayo? Aba, ay araw na naman ng Miyerkules. Still and still, napakaganda mo ngayong Purple Wednesday. Huling Miyerkules sa buwan ng Oo, Marso. Kaya ayan. itinodo na natin ito. And speaking of huling Miyerkules sa buwan ng Marso, ngayon nga po ay March 25 na agad taong 2026 at alam mo iyon, partner, hindi na talaga mapipigilan ang patuloy na pagbilis ng pagdating at paglipas ng mga araw, di ba? Oo. And speaking of araw po, aba, partner, aba ay tag-init na naman ho. At alam nyo nga baga na nitong araw yata ng Lunes, if I'm not mistaken, ay officially po ay nagpahayag na ang ating DOST Pag-asa na yung kailangan na daw ang ating mga kababayan ay maghanda for the transition ng ating warm and dry season. Nako, eto na naman. Tama ka dyan, partner. Isang paalala ito Ayun. para sa atin na bagaman po, posible pa rin yung pagkakaroon ng pagbuhos ng ulan. Yes. Ay, syempre, heto tayo at papasukin na ulit natin ang summer season ng Pinas. Kaya pala kanina, prior sa pag-akyat natin dito, ang tugtog ay buksan mo at papasukin ako. Naku Papasok na pala ang panahon ng tag-init. And ayun nga, lagi nating tagubilin sa ating mga kababayan, maging maulan man o maaraw ang panahon, laging magdala ng payong. Of course, dahil ngayon nga, napakainit ang ating sun exposure, hindi maiiwasan, lalo na sa field na ating tinatahak. Pero ayun nga, syempre, speaking of tag-init o summer, aba, ano nga gang kalimitan or usually na pumapasok sa isip natin kapag nasasabi o napapakinggan natin ang katagang summer? Di ba? Ano agad yan? Parang May ting! oo, meron Ganyan. agad. At ang unang papasok sa isip natin ay Outing! outing. Siyempre, Swimming agad para tanggal ang banas. Ika nga tayo muna din at maglalangoy. Yan. Oo nga, tunay Diba? ka. Laging ganon ang yaya ng mga Batanggenyo.
tayo muna din magpapatanggal ng banas. Mhm. Ayan. Tama ka nga dyan, partner. Outing swimming. Yan na naman tayo. Nasa season na naman ng happy-happy ang Yes. bawat pamilya. Dahil tuwing panahon nga po ng summer season at panahon ng bakasyon ng mga kabataan, ay nabubuo yung mga plano natin na gala at outing. Mhm. Hindi drawing. Hindi drawing. Yes. Sabi nga ay huwag nang planuhin, tayo na agad. Yes. At talagang Agad-agad. ito rin yung panahon, partner, na nandyan yung mga family reunions, Oo. yung mga Bukod sa- pagsasama-sama Oo, ng yun yung pamilya. sinasabi natin no, na bukod sa Christmas season, Yes. ito yung panahon na talaga nagsasama-sama, lalo't bakasyon ang mga bata. Lalo tayo ay likas din na nakilala bilang mahihilig magtampisaw. Tunay ka. Ayan. At speaking of napapanahon, napapanahon na rin naman nga, auntie and partner, dahil other than Women's Month, ay may isa pa po tayong kampanya o campaign na inoobserbahan ngayong buwan ng Marso, at iyan nga po ay ang Drowning Prevention Month. Talino at puso. Ayan, kaya naman partner sa mga oras na ito, syempre may makakasama tayo. Yan ay mula sa Batangas Provincial Health Office, Disaster Risk Reduction and Management Unit, Health Unit. Yes. Yan. Ito yung mga tinatawag natin, sila yung mas nakakaalam Oo. pagdating dito sa mga drowning prevention month na ito, sa mga kung ano-ano pa patungkol sa disaster. Ano pa? Iwalang iba kundi si Mr. Noel Perez and si Sir Jerome Bryant Lianes. Yeah, hey, good morning po, Sir Jerome and Sir Noel, and welcome back Morning po. sa ating programa. Kamusta po kayo? Okay lang po, sir. Ayun, Okay naman po, summer na. Ayan, may mga plans na po ba kayo for summer? Meron naman. Ayun. Yan. Kahit Ayan. malang gasolina. Tunay. Go pa din. Mm. Yan, go, Go pa pa rin. din. Go. Ano po? Budget po. Oo, kasi sabi nga natin, ito yung time na nagkakasama-sama ang buong Yes. pamilya. Yes, so. Bakasyon ng mga bata. Sir, pagdating doon sa Drowning Prevention Month natin, sino ba yung pinaka-at risk sa pagkalunod? Simulan na natin agad-agad. Sige po, ma'am. Yan. Inamin ko lang po, ma'am, ano po, ang drowning po yung topic natin ngayon. So, kasi ako, for your information po, ang dami ko talagang best na lulunod. Pero hindi sa tubig, sa pag-ibig. Ayun! Ang lalim! Okay, balik po tayo sa question po, kung sino daw po yung at risk. So, Yes, yes. according po sa WHO, sa World Health Organization, Mhm. so ang pinaka-at risk po sa drowning o sa pagkakalunod ay mga bata, edad 1 hanggang 4 na taon. Ayun. So sila yung at risk kasi alam lang po natin yung behavior po ng mga batang ito, syempre hindi alintana sa kanila yung panganib na dulot ng tubig. Mhm. So nandun yung pagiging explorer nila, so sabik sa tubig, pero yun, napakadelikado. Kaya naman, lagi po namin pinapahalala ng mga magulang kung sila po ay mag-outing, Bantayan. huwag pong hayaang mag-isa mga bata, bagkas bantayan po sila ng mabuti. All eyes nga. Sabi natin sa mga magulang, all eyes pagka nandiyan na nagsuswimming, nasa swimming pool or sa dagat. Kasi mabilis ang mga bata. So, kailangan laging bantay. And dun nga sa kaninang playbook, number 1 is bantayan ng bata. Yun. Okay. Yun po.
Kasi usually, kagaya sa mga panahon natin, sa panahon ninyo, kasamang partner, usually yung mga nanay natin, mga guardian natin, alay, huwag ka masyadong lalayo, di ka lang sa pangpang. Yes. Diba? Pero ngayon kasi, ang mga bata ngayon, malalakas ang loob. Gusto nila nag-explore. Yes. Yes. At we cannot tell, 'di ba, ang current, 'di ba? Yes. Ang daming factors. Pero ano nga ba, speaking of factors, ano nga ba Sir Brian, Sir Jerome and Sir Noel, yung ilang mga nagiging cause o sanhi kaya may drowning tayo na cases? Sige po, so yung mga napakarami pong karaniwang sanhi, sir. So una na dito, siyempre gaya na banggit namin kanina, na siyempre dapat bantayan po yung mga bata kasi Yes. malilingat po. For your information po, ang drowning po, seconds lang, pwede nang humantong po sa pagkamatay. So kaya po napaka-importante po ng mga floaters po natin, mga Yes. flotation device, gaya ng mga life jacket, kasi talaga namang nakapagsalba ito ng buhay. So, siguro din po, bago po tayo sumagba sa mga sa swimming pool, so alamin po natin yung mga patakaran po, mga rules po ng resort po. So, yung pong hindi, sabihin po natin, napakarami po kasi hindi marunong lumangoy, sir. Yes. So, isa din po sa dahilan kung bakit po nalulunod po ang mga tao. Sir, mapunta naman tayo. Ano ba yung pwedeng paraan o kahit yung simpleng paraan lang para maiwasan itong pagkalunod, lalo na sa mga bata nga po? So, tama-tama, ma'am. Di ba? Ngayon po ay Marso. Sabi ko po Yeah. kanina. Yes. Ito po yung drowning prevention month. Prevention. So, meron po kaming kampanya. Ay, naka-shirt sila. Ang Ay, ganda ng gusto shirt. na po Oo. ipakita. Ayan. Madin muna po Ayan na po. namin. Ayan, sige. Sige po. Sila ang ating mga ambassadors today. Oo, ang ganda ng So, ano. medyo po, hindi kami masyadong handa. Halata naman. Hindi So, talaga. ngayon po, siyempre sa pakikipagtulungan po ng DOH, so meron po silang ilo-launch na parang campaign awareness po. So, Awareness ito campaign. po yung, ito po, kapalagay na po sa aming t-shirt. So, Drowning Prevention Month, do your part. Tapos B, water is smart. So, ngayon po, ginagamit po namin yung, actually, gumawa po ang PHO sa panguna po ni Ma'am Janice. So, meron po kami tinatawag na Health Education Promotion Unit na kung saan po, nag-design po sila at nag-develop po ng IC materials. So, sila nga po dito yung flyers na kung saan po, naka-state po doon yung 5 B Yeah. para maiwasan po yung Ating pagkalunod. pagkulunod. So, bagitin po namin isa-isa para po mas malinawan po ang publiko. So, ang unang B po ay yung tinatawag po naming bantay. Bantay. So, kanina pa po, paulit-ulit na po kami. Kailangan po nating bantayan, lalo na po ang mga bata, sapagkat sila nga po yung at risk na malunod. Ano po? So, ang ikalawa, Sir Jerome, ay ang Ang ikalawa is, sorry. Bawal ang alak. Yun. Yun. Tama din. Oo. Yes, bawal ang alak. So, syempre, pagka lagi po, isa po sa kampanya po ng PHO, syempre, alam lang po natin, hindi po maiwasan kapag may outing. So, lalo yung mga kalalakihan. So, syempre, happy-happy, magkakasama, gatherings, family gatherings, hindi po maiwasan ng pag-inom. So, kung sakali pong iinom, kung hindi maiwasan, so, in-advise mo namin, na wag po silang lalangoy. O kaya laging drink responsibly kung hindi Tama. talagang may Yes po, iwasan. tama po yun. Kasi minsan, halimbawa, may nakashot ng kaunti o kaya din sa atin sa Batangas nakabarik ho. Ay minsan ay bigla nila ang may mga cases nadudula sa may pampang ng swimming pool. Ay magaling kung sa tubig agad ang bagsak. ay minsan kung saan kanto pa bago lumagpak sa tubig. Ay di lalo na hindi nakakampay. So talagang Masakit lagit-lagi drink responsibly. Tsaka feeling ko, applicable din dun sa mga kalalakihan na sinasabi niyong bawal ang alak o dun sa mga kalalakihang umiinom yung unang B, yung bantayan. Oo. Diba? Parang sila dapat ang bantayan. Oo. Parang Depende. applicable din yun doon. Mapalingap ka kasi ang focus mo sa bata. Abay, ang mga mister ay nabarik. Yun. Oo. Ika nga Parang sa atin, kailangang bantayan. nga sa atin din sa Batangas, napalaot na. Mm-mm. Ayan. Lumayo na.
So, mabalik po tayo. Yung Okay po. isa po sa mga sa letter B pa. So, yung tatawag po namin bida, Bida, salbabida. So, ibig sabihin po, yung mga flotation device po natin, gaya nga po ng mga jacket o ng Life jacket. salbabida mismo, or any floating device po, so makatulong po siya talaga para hindi malunod po yung mga Makaiwas sa lunod. floating device po natin. Ano po? So yan. At yung ika-4 naman, syempre, yung ika-4 na B is yung barrier. So, for your information din po, hindi lamang po sa mga bodies of water, hindi lamang po sa dagat, ilog, o balon nalulunod. So, may mga cases po tayo ng drowning sa loob po ng tahanan. So, Oo. kasi Mga bata pa. mapapansin nyo po, delikado po yung mga timba na may tubig, lalo kung medyo malaking timba natin, yung mga planggana natin, and even po yung mga drums. So, kung may bata po sa bahay, malaki po yung tsansa kung di sila mabantayan na malubog yung kanilang ulo doon. At ito po ay nagkakos din ng drowning. Kaya po pinapayo namin na talagang takpan po natin yung mga, sabihin po natin mga water containers po na kasa siguro yung ulo ng mga bata kasi possible po talaga na magkameron tayo ng drowning cases. Mga bata pa man din ngayon, pagka halimbawa, syempre sobrang busy ng mga kasama sa bahay, ang gagawin, napunta sa loob ng timba at doon nagsiswimming. Totoo, kasi pag sinabi mo, pag ang mga bata kasi ngayon, sasabihin mag-swimming, okay na sa kanila yung mga drum eh. Batya. Yes, Yan. oo. 'Di ba? Pag sinabi mong swimming sa kanila, yung mga batcha, yung mga drum, okay na sa kanila. Eh, uso na naman ngayon yung mga drum talaga na malalaki. Oo. Sa amin ganun, sa inyo yung batsa. Yes. Actually, may batcha din na Oo. mataas-taas na eh. Kasi pag mga 1 year old, 2 years old, talagang Okay. pwedeng malulunod pa din dun sa Tama batcha kayo, na ma'am. ganun. So, at yung huling B, ma'am, sir, ay yung tinatawag po na bystander intervention. So, hinikayat po natin kung yung lahat po ng mga nag-outing o na maging mapagmatsyag po sa kapaligiran kasi kung sakali pong may ma-witness sila na may nalulunod, so inasan po natin na sila ay tumulong. Pero tayo po namin na wag po sanang agad-agad ay susugba doon sa tubig at Yes. silipin po yung nalulunod kasi may tendency po na baka siya rin ay malunod. So, ang pinakamagandang gawin po ng mga bystanders natin is unang-una humingi ng tulong. So, kanino po, siyempre sa mga sa mga lifeguards natin. And then sa mga nakapalibot din, kung maaari nga po, tumawag sila ng ambulance para mas madali po silang mabilis. ma-responde. Ano po? So, at ano po, yun, maghagis lang po sila ng mga floating device. So, malaking tulong na po yun para makasalba. Ano po? Sabihin nga po natin, kung naghahalba po tayo, siyempre, safety first muna po sa ating sarili bago tayo tumulong. Alam mo, partner, naalala ko may nakapagkwento sa akin na before, parang nadulas siya dun sa may batuhan sa dagat. And out of anxiety at panic, siya ay muntik ng malunod. Only after figuring out ng may magbigay sa kanya ng inflatables, nagagabay awang pala ang tubig. Pero siya ay nakaganyan. Pero dahil siya ay nagpapanik, muntik na talaga. So we cannot tell talaga either ikaw ay nasa mababaw, nasa Or malalim. malalim. If this type of accident is going to happen, we should be prepared, di ba? Oo. At speaking of preparedness, Sir Noel and Sir Jerome Bryan, ano ba yung mga una dapat nating ginagawa on the technical side muna tayo? Kapag may garni pong pangyayari na halimbawa may malapit na o may nalulunod. Bali, ang first natin gagawin is, yun nga, magagisan tayo, huwag tayong feeling natin is confident, pero mas mainam pa rin na magagis tayo ng salbabida or any tali na pwedeng makatulong sa nalulunod. And then, in case naman na yun nga, nalunod siya or sabihin natin wala siyang pulso, wala siyang paghinga, then pwede tayong kung marunong tayo ng cardiopulmonary resuscitation or tinatawag natin CPR, pwede nating i-perform sa biktima na nandun sa dalampas sa buhangin or sa flat surface. Speaking of cardiopulmonary resuscitation, sir, ano ba yung basic natin na pwedeng madali nating maituro dun sa mga bystanders natin, Oo. dun sa ating mga
halimbawa, mga miyembro ng pamilya, kung tayo ay mag-outing, kung tayo pupunta dito, yung basic lang na madali nilang malalaman. Meron po ba tayong ganun? So for basic po kailangan po number one po is wala pong paghinga o na walang pulso ang biktima, no? Sabihin natin pagkalunod kasi yun yung ating topic. And then pwede po nating yung ating pong dalawang kamay interlock natin. Ganito po siya. And then sa part po ng gitna sa dibdib, yan, ang tinatawag po natin sternum and xiphoid process. So ilalagay po natin yung ating kamay sa gitna. And then after po nun, so ang pasyente is walang pulso, walang paghinga, ipe-perform po natin yung CPR na tinatawag. Ang counting sa CPR po is May bilang yan sa may Jerome, bilang, no? oo. So ang bilang po natin is sa isang minuto dapat may 100 to 120 tayo na chest compression. Sa loob ng 60 seconds. Yes, oo. 120. Mabilis. Yes, mabilis. And it requires po na 2 minutes ang ating CPR. So, bali, dalawang 120. Tama Yes, ka, ma'am. so 200 to 240 po ang Sa loob ating... ng 120 2 minuto. seconds. Yes. Okay. Sa loob ng almost 2 minutes, Oo. kailangan maka 240 tayo. Yes po. So, ang lagi po natin bilin sa CPR is push hard, push pass, and allow chest recall. Yung chest recall po is yung pagbalik ng dibdib. Pag-raise. Pagtaas. Pagtaas yan. Ayun. Okay. Pagtaas. Yun po yun, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hanggang maka 240 po tayo. 200 to 240 sa 2 minuto. Tapos, Yun po yung ating... Para sa Wait. kabatiran ng ating mga tagapakinig at mga viewers, yung xiphoid process, para yung may lubog na part dito, ano po? Apo, yung... So doon, inyong kapain na lamang at Yan. baka pag yung may nalulunod, locate for the xiphoid process. diba? Kapain nyo po yung may lubog May dito, yun po ang lubog, ating oo. xiphoid Tsaka process. pwedeng Doon ano, nyo sir, po. kita nyo po yung ating parang tatawag yung nipple line. Aha. So, halos ka pantay naman siya. Yes, okay. ayun. Tama ka naman, sir. Medyo nakalubog siya. Mhm. So, doon po yung tamang pag-place ng heel po ng palm para Ito po. magbigay ng chest compression. Okay. Tapos, sir, regarding CPR, paano naman po ang CPR natin sa mga bata? Kasi yung CPR na yon, Pang matanda ito. yun. Okay. Kasi iniisip ko nga, paano pag bata ang nalulunod, hindi kakayanin yung pressure ng ating mga kamay, Yes po, di ba? mabigat ang kamay natin. So, pag bata po ngayon, ang ginagawa natin is 2. Ano po? Itong ating Thumbs po. Yes. Ah, okay. Or kung pwede po, isang kamay lang. Isang kamay. heel lang po. Yan po. Ah. Yan po, ito po yung pinakabagong updates ngayon ng sa bata. Kasi dati po is 2 finger. Yun nga. Mm. Okay. 2 finger dati. So ngayon po is ginawa na nilang isang kamay or 2 kamay na encircling dun Kung sa Yes, kaya oo. nilang hawakan Yes, pa yung opo. bata. Opo. Pag hindi na, ito na po yung gagamitin. Yes, opo, isa. Okay. Yun. Okay. Pero same po siya, clear ko lang, same po siya na Same din ang 240 bilang. pa din. Opo, per ayun. 2 minutes. Same yung counting. Iba lang yung gagamitin mo. Kasi syempre, yung threshold din ng bata, di ba? Iba Correct. naman nga Yes po. sa kayang hawakan ng isang adult na katawan. At ayun nga, Sir Noel and Sir Jerome, after po na magawa itong basic procedure na ito ng CPR, where and when o ano yung indications po o palantandaan doon sa pasyente na teka lang, kailangan na natin kumuha ng suporta at tulong kaya ng ambulansya at hospital assistances? First and foremost po is before ka kasi mag-CPR, syempre, nakatawag ka ng tulong. So, kapag ka naman sabihin natin nag-okay ang pasyente, umubo siya or ano, i-assess muna natin siya na kung ano ba, okay na ba siya or kaya ano. na. Oo. Oo. Then kung hindi pa naman, kasi pag napagod po tayo sa CPR, hindi na po kaya natin ng katawan natin. So, mas maganda po na nandiyan na yung ating tulong. So, siguro tatagdagan ko lang, sir. So, kung makakawitness po tayo ng mga sa meeting nalulunod, mas mainam po na humingi na po tayo ng tulong. So, regardless po kung pag hinila po natin o nasalbas ang biktima sa dagat, so regardless po kung siya ay humihinga,
kung may pulso o kung may malay siya. So mas mainam po talaga na humingi agad po tayong tulong. So Yes po. kasi ang purpose naman po nito, mas mainam po na talagang masalba natin yung pasyente. And then i-record po talaga na after po makarecover ang pasyente, so need pa rin po talaga na madala ang biktima sa pinakamalapit na hospital para mabigyan po siya talaga ng proper management po and treatment. Ika nga partner, dun papasok yung role ng ating mga bystanders. Tama po ba? Yan. Tama po. Yes Na po. Tama kayo, ma'am. hindi dapat nanunood lang tayo kung may nalulunod. Nagla-live pa. Oo, yun, tama sir. Magla-live pa. Video pa. Siguro much better tumawag na agad tayo ng tulong kung may nakita tayong nalulunod. Lalo't Opo. hindi naman tayo ganun kakumpiyansa na kaya nating sagipin ang yung taong nalulunod. Ayan. Sir, yun naman po, dun papasok yung tinatawag natin, yung responsibilidad ng mga magulang sa pagbabantay po ng bata. Isama na din natin yung mga asawa, yung Oo. mga kalalakihan. Nababantayin Ano po? din Diba? naman. Oo, lalo na Bantayin. pag sinabi nating nakainom na talaga at makukulit na. Ayan. So, ang pinakamaganda po at palagi po namin na-advise, so balik po tayo sa unang B, yung bantay. So, bantayin po talaga natin ang ating mga anak kasi sabi ko nga po kanina, segundo lang po, pwede na pong malunod o na pwedeng mamatay po ang ating biktima. Ano po? Palitan po namin sinasabi na kung ang magulang po is abala sa pagluluto, di ba? Normal naman sa outing, lalo na kung may outing, nagluluto, Nag-iihaw. nagpe-prepare, Ihaw, nag-iihaw. nag-hotdog. So, siguro Barbecue. mag-assign na lang si mami o si daddy ng ibang magluluto at sila mismo o si mami talagang nakatuon lang doon sa bata para maiwasan po natin talaga ang pagkalulod ng mga bata. At sa nabanggit mo ma'am sa mga makukulit na mga asawa, Yan. so siguro total ano naman po ngayon, celebration din po ng Women's Month. So siguro pwedeng batukan ng konti. Oo. Ang mami ng asawa na wag na uminom kasi alam naman po na risky talaga pagka Yes. May konting kurit kailangan. Ano nga po? palo, bato. Opo, Yan. kurit. So wag naman masyadong malakas kasi baka O yan, direct alam nyo na ha. O, Del ha. O. Pero syempre, ayun nga, di ba, ang kinagandahan din naman po ngayon, lalo tigit dito sa atin sa lalawigan ng Batangas, yung mga resorts na meron tayo dito ay yung halos lahat ay well-equipped na rin pagdating sa mga ganitong emergency cases. So, ayun po, para sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig at mga nakasubaybay sa mga oras na ito, ano ba yung kahalagahan po ng papel na ginagampanan ng ating mga resorts owner at saka gayon din po yung ating community na rin o mga beach management natin? So, sir, sa pagkakaalam ko po, may mga LGUs po, lalo na yung mga maraming beach resorts. So, may mga policies po sila pinapatupad. Yeah. So, may mga ordinansa. Ordinansa sila. So, na kung saan po, dapat ito ay sundin po ng mga owners po ng mga resorts natin. And then, in-advise din po namin na yung mga resorts owner naman po, talaga naman po dapat maging responsible po sila sa kaligtasan po ng kanilang, kumbaga po ng kanilang mga bisita. Ano po? So, okay, maganda po kumikita ang Yes. resorts, kaya siyempre business naman to. Pero mas unahin po, dapat talaga ng mga resorts owner po, yung kaligtasan po ng Safety talaga. mga bisita nila. Mga tourist natin. Sir, follow-up question lang. Ngayon ba lahat na resorts dito sa atin sa lalawigan ng Batangas ay required na may lifeguard na? Kung ito po, yun nga po yung kalahagahan nung polisiya o ng ordinance. Ordinance ng mga Kasi ito barangay. po yung magiging ngipin po nila. Kasi meron po talagang mga resource owner po na until now po nakakalungkot po. Hindi ko po nila lahat pero meron pa rin po mangilang-ilan na medyo hindi po sumusunod sa ordinansa na pinapatuwad po ng ano. So isa na nga po dito, tama ka ma'am, na required po talagang mayroong lifeguards. Kasi para mo po talagang sila yung nagbabantay sa just in case po na meron po ng mga drowning incident. Ano po? So, yun po, dapat po talaga, mismo si barangay, talagang dapat i-monitor po nila kung sila po ay sumusunod sa mga ordinansa pinapatupad po ng LGU at ang kanilang barangay po. At maisingit lang natin, ngayon naman po, Sir Noel and Sir Jerome,
ngayong panahon ng magsisimana Santa at syempre bukod sa ito nga ang Drowning Prevention Month, ano po yung hakbangin na isinasagawa pa ng ating tanggapan sa Provincial Health Office para po suportahan at umalalay din po sa ating mga kababayan lalo't higit ngayon magsusunod-sunodan na ang mga outings and gatherings ngayong mahal na araw, Semana Santa. So, yun po, ang provincial government of Batangas naman po ay nagtutulong-tulong. So, lagi po namin sinasabi na hindi po ito kaya ng PHO lang kung para mapigilan po yung mga drowning incidents natin. Hindi rin po kaya ito ng PDRIMO, ng Coast Guard, o ng barangay, o ng LGU. So, kailangan po talaga tulong-tulung tayo Multi-sectoral tayo. para po maging handa tayo. Ano po, bali naman po sa bilang paghanda po ng PHO, so sila nga po sa ginagawa namin is yung awareness campaign. So nagkakontak po kami ng mga lectures sa mga iba-ibang bayan po patungkol po dito sa pag-iwas po sa pagkalunod po sa drowning. So at maganda po, for your information na rin po, ang PHO po ay mayroong 4 na trainers po ng BLS, ng CPR. So isa na nga po dito sa Sir Jerome. Kaya naman Yes. po, kita niyo po na alam niya kung paano po magsalba ng buwan ng tao patungkol pa nga po dito sa drowning. So may 4 po kami, so may kasama po namin dito yung 3 po naming nurses. Ayun. At ang alam ko po, sir, ma'am, ang PDRIM po, para may 8 sila atang trainer din. So yan, kaya yun po, kung may nangangailangan po ng mga trainings po regarding po sa pwede po kami magbigay. Katulong po ang PDRIM po. Ano po? At even po yung mga Coast Guard po, nagpo-provide din po sila ng mga trainings po. And even po itong ating kaibigan o partners po from Red Cross. Ayun. Alam mo, partner, naisip ko habang sinasabi ni Sir itong mga ito. So, isa na pala ngayon sa magiging requirement natin pag mag-outing at hahanap ng resort, kailangan pala may lifeguard. Yes, kung hindi man tayo mayroong lifeguard, isasama ko si Sir Jerome Bryan sa ating team building. Ayan, hindi pa ako nalulunod, Sir Jerome. Sige, pwede. Pero ayun, kidding aside, Sir Noel and Sir Jerome, bilang panghuli na lamang siguro, meron po ba tayong statistical data or figures na kayang ibahagi ngayong umaga tungkol po sa mga cases ng drowning, be it sa ating lalawigan or nationwide? So, sa ngayon po, ang drowning po ay isa na rin po sa mga pangunahing sanhi po ng pagkamatay, lalo sa mga edad na 1 hanggang 4. Ano po? So, according pa rin po sa WHO, so taon-taon po dito sa Pilipinas, umaabot po ng 3,000 or 3,000 hanggang 4,000 po ang nagiging biktima po ng drowning. So sa atin pong lalawigan, last 2024 po, base na rin po sa datos po ng aming tanggapan po sa pagitan po ng tinatawag po namin Field Health Service Information System. So ito po yung sabihin po natin na isa yung official information system po ng DOH. So nakapagtala po noong taon 2024 ng 56 cases. 56. 56 po. Yan. So, ito po yung drowning related mortality. Talagang namatay sila sanhi ng drowning. So ngayon, nung 2025 naman po, nakapagtala po ang Batangas Province ng 40 cases. At ang nangunguna po dito na bayan po ay ang bayan ng Nasugbu, na kung saan nagtala po sila ng 6 na cases po last year. So yan. Parang, at linawin lang po natin uli, hindi lang po sa mga beach nangyayari ang pagkalunod. Maging sa mga tahanan po natin. Household level, meron. Kaya po, ang pag-iingat lalo't higit sa ating mga kabataan na mahilig ngayong mag-explore sa mga timba, sa mga balde. Kaya ang pag-iingat po lagi. Sa inyong batya. Oo, sa batya na napakalalim. Ayan, ang pag-iingat lagi at ang laging paalala sa mga magulang, na ang pagbabantay sa mga anak at sa mga bata ay dapat laging, kumbaga ituuna yung 100% pag sa mga ganitong panahon. Kaya parang mas gusto kong balikan na lang yung unang naging pahiwatig o shinare sa atin ni Sir Noel kanina. Parang mas maigi pang malunod sa pag-ibig kaysa sa tubig. Malunod sa problema, hindi rin masyado Hindi maganda, walang no? CPR yan. Prayers yan. Parang sa pag-ibig na lang tayo malunod. At pag nandyan ang tubig, cliche as it sound, di ba? We should always test the water. Literal. I-test nyo muna yung mga katubigan. Huwag sugba ng sugba. Diba?
At saka, sa panahon ngayon, naalala ko, kung noon ang ating mga dagat ay pantay lang, ngayon may biglang lumalalim. Yes, oo. Kumbaga, nag-iiba na din ang ano ng dagat natin. Kaya, doon nga sa isa nilang sinabi na yung barricade na tinatawag natin, applicable din yan sa ating mga beach, sa mga pool, na dapat, sabi nga, doon sa na-attendan ko na training seminar, na kailangan linawin natin yung sulat. Kung ilang feet ito, baka nakalagay, ang basa nila ay 3 feet, yung pala 5 feet. Oo, kasi baka mamaya, gaano po kalalim ito? Hanggang dibdib lamang po. Dibdib ng? Bibe. Dibdib ng bibe. Diyos ko, yung pala 15 feet. Ay, sus, ng Ginoo. bibe. Diba, kaya mahalaga talaga na yung mga nasa side ng pool, di ba? O kaya naman sa dagat, may mga tali na may parang floaters na hanggang dito lamang yung swimming na allowed, di ba? So ayun nga, bilang panghuli na lamang po, Sir Jerome Bryant and Sir Noel, ano po ang mensahe natin para sa ating mga kababayan? So, hayan po, ang summer po ay sabi natin fast approaching na, so hindi na siya mapipigilan. So alam po natin na napakarami pong nagpaplano na pamilya po na mag-outing talaga. So, maipayo ko po, ang mensahe ko po para sa publiko ay ibayuhin po natin ang ating pag-iingat. So, i-apply po natin yung sinabi po namin kanina na 5 Bs. 5 is. So, napakabilis po ng drowning incident. So, kaya po, pinaparahan po namin na publiko na talaga pong magbaon po ng sobrang pag-iingat po kapag sila po ay mag-outing. So, dagdagan ko na rin po pala yung kanina. So, may mga barangays po kasi na may ilog, Yes. may mga sapa, so ito open sa public. So hinihikat po namin na yung mga barangay officials, so na magtalaga po ng mga siguro patakaran po o maglagay po sila ng mga bantay. So gamitin po natin ating mga barangay police para bantayan po. Kasi lalo yung mga kabataan po, hindi po siya mapipigilan. Ngayon kung meron silang mga ordinansa o may mga bantay na magpapalas mga bata na sabihin natin, bawal maligo dyan. Yes. Okay naman, pagsapit ng mga alas 6 o alas 7, so bawal na pong paliguan yan. So napakali po talaga ng role din po ng barangay talaga. Lalo na mga barangay officials. Tsaka di ba iba rin naman nga talaga pagka nag-swimming ka sa tubig alat at sa tubig tabang. Di ba yung buoyancy, di ba? Yes. Ibang-iba, parang ang bigat mag-swimming sa fresh waters. Oo. Yun po. Diba? Ayan. Sir Brian, may dadagdag po ba kayo? Okay, dagdag ko lang. Sa lahat ng ating gagawin at mga lakad, lagi tayong magdasal. Yun lang po. Okay. Okay, tama. Ayan, syempre, salamat po sa inyong pagdalo dito sa aming paanyaya para maliwanagan at mabigyan ng kaunting paalala ang ating mga kababayan. Lalo't higit alam naman natin na papalapit na talaga itong summer season natin na tinatawag. Kaya nga muli, ay do your part, Be smart! Yon. Yan. At ayan na nga po, muli maraming salamat Sir Noel and Sir Jerome Bryant. At kasama rin nila ngayong umaga si Mama Ana Plata. Maraming salamat po. At kina Dr. Gerard Alday. Yes, Thank you salamat very much po. po. At kay Ma'am Janice, salamat din po. Ayan. At dito na nga po natatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw. At sa ating pong mga kababayan, kung nais po ninyo na muli ay balikan at muling mapanood itong ating episode this morning, ay maaari nyo po kaming balikan at i-follow sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman follow po, like at mag-share sa ating mga official social media accounts para po sa iba pang mga updates. Ayan, syempre, hindi din naman natin makakalimutan ang ating technical team. Of course. Na syempre, lagi nating kasama tuwing tayo bumabiyahe. Swimming na ang mga yan. Yes. Oo, ingat kayo ha. Bawal daw ang makukulit. Yes. At sa inyo naman po, syempre, mga manonood namin na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Yan. And again, Sir Noel, Sir Jerome, Ma'am Ana, thank you very much po sa inyong oras at panahon ngayong araw. Alright. Thank you. At sa ngalan nga po ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ito po si Arnold Tabares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat
para sa Batanggenyo. Ito po si Cheryl May Halili. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa mga Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso kanino. Bukas ay abot kamay, nakibisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, tungo sa serbisyo.